Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 126, ang lakas ni Xingju. Matapos itaboy ni Xingju ang pamilya Wang palabas ng Yunzhong City, ang plaque ng mansyon ng pamilya Wang ay agad na pinalitan ng dalawang karakter na Xing residence. Mabilis na kumalat ang balita na nabawi ng pamilya Xing ang Yunzhong City. Maging ang ilang tauhang ng pamilya na umalis sa pamilyang Xing ay masayang bumalik sa pamilyang Xing, ngunit sila ay natutuwa din na tanggapin ang kanilang instructor pamilyang Xing. Xingju, ang master ng Wang family ay sinasabing disipulo ng Imperial Wind Pavilion Main Pavilion, kung siya ay anyayahan pabalik. Sa bulwagan ng Pinal House ngayon, ang instruktor ng pamilyang Xing ay bahagyang nag-aalala. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang itaboy ni Xingju ang pamilya Wang palabas ng Yunzhong City. Makatuwiran na kung sila ay bumalik sa Chentang City upang ilipat ang kanilang mga tagapagligtas, dapat silang bumalik. Gayunpaman, hindi sila nagpakita, kaya nag-alala ang instruktor ng Xing family na malamang naanyayahan nila ang disipulo ng pangunahing cabinet sa Imperial Wind Pavilion. Ang mga disipulo ng pangunahing pavilion Imperial Wind Pavilion, sa kanilang mga puso, ito ay isang maladyos na pag-iral, kaya hanggat iniisip mo ang gulo na maaaring dumating sa kanila, ang instruktor ng pamilyang Xing ay hindi maiwasang matakot. Haminahong ka muna instructor, hinihintay ko siya. Bahagyang ngumiti si Xingju at walang pakialam na sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, hinayaan na lang ng instruktor ng pamilyang Xing si Xingju, maging si Luzon ay hindi maiwasang magulat. Ang disipulo ng pangunahing gabinete ng Imperial Wind Pavilion ay ang lakas din ng high-rank Martial Sovereign. Ngayon hindi man lang siya sineseryoso ni Xingju na abot na ba nito ang antas ng high-rank Martial Sovereign. Boom! Ngunit sa sandaling ito, isang dumadagandong na dagandong ang biglang tumunog sa labas ng pamilya Xing, at pagkatapos marinig ang tunog na ito, lahat ay hindi napigil ang tumayo, na kinakabahang nakatingin sa direksyon sa labas ng Pinal House. Dumating na ang oras ay narito na sa wakas. At pagkatapos tumunog ang dagandong, si Xingju ay isang mahinahong naphthalene fermenter, nakangiting sabi ni Nanpei Zuan. Ah, Xingju. Lahat ng nasa bulwagan sa sandaling ito ay tumingin kay Xingju na may sabik na mukha. Sa sandaling ito alam nila na malamang na dumating na ang tagapagligtas ng pamilya Wang, at sa sandaling hindi lumalapit si Xingju, hindi rin sila naglakas loob na lumabas ng bulwagan na ito dahil alam nilang kahit na lumabas sila ng may lakas, mamatay na lang. Hindi naman nagmamadali ang mga instructor, hindi na natin kailangang lumabas, natural na darating sila mamaya. Bahagyang ngumiti si Xingju at iwinagayway ang kanilang mga kamay para maupo. Nang makita iyon, sa kabila ng pagkabalisa ng lahat, kailangan nilang umupo ng balis. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito, bukod sa pakikinig sa ayos ni Xingju, wala rin silang paraan. Hayaan mo akong tingnan kung sino ang nagpaalis sa aking pamilyang Wang sa mansyon. Sa sandaling iyon, may dumagundong na tunog sa labas ng bulwagan. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang isang maputing buhok ngunit nangingibabaw na matandang lalaki, na dahan-daang naglalakad patungo sa bulwagan, at sa likuran niya ay isang grupo ng mga lalaking napakalakas. Ang mga taong iyon ay talagang mga master na umabot na sa antas ng martial ancestor, at ang mga elder na nasugatan noon ni Xingju ay kabilang din sa kanila. Xingju, siya ang malakas and patriarch ng pamilyang Wang, preliminary rank martial sovereign. Nang lumitaw ang matanda, ang instructor ay nagmadaling pumunta kay Xingju at sinabing labis na kinakabahan. Sa oras na ito, ang mga taong pinamumunuan ng patriarch ng pamilyang Wang na iyon ay pumasok na sa bulwagan. Nang makita ito, isang tao mula sa pamilyang Xing ay natakot at tumakbo kay Xingju, sa takot na siya ay masaktan ng kabilang partido. Labas. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang napasigaw, at pagkatapos ay kumaway ang manggas na damit, at isang napakalakas na martial chi, na may putok ng marahas na dagandong, na itinuro sa pamilya Wang at ang iba pang mga tao ay natakot. Ha! Sa harap ng napakalupit na suntok ni Xingju, ang mga balintataw ng patriarch ng pamilyang Wang na iyon ay agad na lumaki, at ang kanyang mukha ay namutla, dahil nalaman niyang ang pag-atake ni Xingju ay hindi mapigilan sa kanyang lakas. Bang! Ngunit nang ang pag-atake ni Xingju, malapit ng tamaan ang patriarch ng pamilyang Wang, isang makapangyarihang martial chi ang biglang lumabas sa puwang sa likod ng patriarch ng pamilyang Wang, at sa wakas ay nakansele sa pag-atake ni Xingju. Pagkatapos noon, may kumalibit sa kalawakan, at pagkatapos ay lumitaw sa mga mata ng lahat ang isang lalaking nakasuot ng gintong robe sa pagkamangha. Martial God. Nang makita ko ang lalaking ito na lumabas ng kalawakan, ang lahat sa pamilyang Xing ay nagulat, at ang kapangyarihan ng kalawakan ay ang kakayahan na kayang-kayanin ng martial god. Matapos makita ang gininto ang damit ng lalaki, nagsimulang matakot ang lahat. Bilang isang tao ng Imperial Wind Empire, narinig nilang lahat ang gintong robe na ito. Iyan ang pagkakakilanlan ng pangunahing pavilion ng Imperial Wind Pavilion. Simbolo. Bata, sino ka? Nang lumitaw ang lalaki, tumingin muna siya sa Xingju na nakaupo sa pangunahing posisyon, at pagkatapos ay nagtanong ng mapanlit. Hindi mo ba narinig? Sinasabi ko sa iyo na lumabas ka. Ngunit para sa lalaki iyon, hindi ito pinansin ni Xingju, ngunit pinalamig ang kanyang mukha at mabangis na sinabi. Ang baliw na bata.
Sinabi ng isang lalaki ngunit sa malamig na boses, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay pamitik sa kalawakan. Xingju, tumakbo ka ng mabilis. Ang instruktor ng pamilyang Xing ay nagmamadaling sumigaw, alam niyang sasalakayin na ng pangunahing disipulo si Xingju. Ngunit bago bumagsak ang boses ng instruktor, ang espasyo sa tabi ng Xingju ay isang squirm, at pagkatapos ay isang palad na may lakas ng horror ang hinampas ng malakas sa Xingju. Sampal. Gayunpaman, sa harap ng pag-atake na ito ng kabilang partido, hindi natakot si Xingju. Nakita ko ang palad na bahagyang nakakurba, nagpapakita ng takbo ng mga kuko ng agila, at bahagyang nakausli ang pulso ng lalaki. Matapos hawakan ng lakas na ito ang palad ng lalaki, nakangiting sabi ni Xingju. Puno ng sarcasm ang ngiti. At lahat ay nag-react sa sandaling iyon. Nang makita nila na talagang lumaban si Xingju sa pag-atake ng lalaki, nagulat silang lahat. Ang lalaki ay ang lakas ng martial god, at madaling harangin ni Xingju ang kanyang pag-atake. Susunod, maaari bang? Martial god ka ba? Sabi ng lalaki na may pagtataka sa mukha. Dahil sa lakas ng paghawak ni Xingju sa kanyang pulso, nararamdaman niya na si Xingju ay isang martial god, isang tunay na martial god. Tama mo, at bahagyang ngumiti si Xingju, pagkatapos ay iginalaw ang kanyang katawan, ang kanyang kanang braso ay umindayog ng husto, at inihagis niya ang lalaki palabas. Swoosh! Sa ilalim ng malakas na kapangyarihan ni Xingju, ang lalaki ay bumaril na parang palaso palayo sa string, na pumutok palayo sa pangunahing bulwagan. Ngunit ang lalaki ay hindi naghihintay ng paglilibang. Nang makakita siya ng magandang pitik sa hangin, dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at ibinaling ang kanyang nagulat na tingin kay Xingju. Ngunit sa sumunod na segundo ay nagulat siya nang makitang wala na si Xingju. Masyado kang mabagal. Sa sandaling ito, isang walang malasakit na boses ang biglang dumating mula sa likod ng lalaki, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Xingju. Gayunpaman, nang matuklasan ng lalaki si Xingju, ang mabigat na suntok ni Xingju, na naglalaman ng malakas na kapangyarihan, ay hinampas na sa lalaki na may malakas na hangin. Bang! Sa ganoong distansya, ang lalaki ay hindi makaiwas, pinanood lamang ang kamao ni Xingju na nag-zoom sa harap ng kanyang mga mata, at sa wakas ay hamampas sa kanyang katawan. Sa isang suntok, ang katawan ng lalaki ay naging isang gintong sinulid, tulad ng isang bulalakaw na pumutok sa kalangitan at bumaril sa dingding ng looban sa hindi kalayuan. Bang bang bang! Dahil sa malakas na puwersa, ang lalaki ay napakabilis na tumalon, na huminto lamang matapos tumagos sa ilang pader ng patio. Kuho! Ang lalaki ay patuloy na humihinga ng malalim sa kanyang bibig sa sandaling ito, at pagkatapos panasan ang mga mantsa ng dugo sa gilid ng bibig, tumayo siya ng may kaunting panginginig. Swoosh! Ngunit sa sandaling ito, naramdaman na lang ng lalaki na may umihip na hangin sa tabi niya. Kasabay nito, ang figure ni Xingju ay parang isang multo, at muling nagpakita sa likod ng lalaki, isang magandang binti sa likod, na hinihigop sa isang mabangis na hangin, siya ay nagbomba ng malakas sa likod ng lalaki. Bang! Tinamaan ang kanyang binti. Ang lalaki ay naging gintong sinulid muli, at bumaril. Bang! 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 Sa mansyon na ito ng pamilyang Xing, ang lalaki ay parang bolang ginalaw at sinipa ni Xingju, ngunit wala siyang lakas para lumaban. Kung hindi umaasa sa lakas ng martial god at nagtataglay ng malupit na katawan, natatakot siya na sana siya ay sinipa ng buhay ni Xingju. Sa ngayon, hindi maintindihan ng isang tao sa main court ang sitwasyon. Naririnig nila ang dumadagandong na tunog at ang figurang kumikislap na parang bilis ng liwanag. Masyadong mababa ang kanilang lakas, at ang bilis ng pakikipaglaban sa pagitan ng martial god ay masyadong mabilis, kaya't hindi sila makakita ng malinaw. Sa ngayon, lahat ng nasa courtyard, pamilyang Xingman o pamilyang Wang, ay kumurot ng malamig na pawis. Hindi ko alam kung sino ang may kalamangan at kung sino ang nasa kasalukuyan. Boom! Ngunit sa sandaling ito, isang dagandong ang biglang tumunog sa looban, at kasabay nito ay kumalat ang makapal na alikabok mula sa looban. Pagtingin sa umuusok na usok sa harap ng lahat ay nabigla ang lahat. Parang biglang sumabog. Hindi man lang nila nakita kung ano iyon. Ngunit habang unti-unting nawawala ang alikabok, nalaman nga ng mga tao sa pagkamangha na ang alagad ng pangunahing pavilion ay naglalakad sa patio na may mga galos, at sa ibaba niya, may isang sahig na gawa sa marmol na sementadong marmol, talagang nabasag siya sa isang malalim na hukay. Care. Pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo ang patriarch ng pamilyang Wang at binuhat si Wang Kai na may kinakabahan na mukha. Paano ako papatayin nito? Noon lang ay biglang tumunog ang boses ni Xingju mula sa labas ng nakakatakot. Pagkatapos ay may kalmadong ngiti sa kanyang mukha, walang bakas ng alikabok sa kanyang katawan, at dahan-dahan siyang pumasok sa gulat ng mga mata ng lahat. Gaano kalakas? Nang lumitaw si Xingju, nagkaroon ng pagsabog ng paghanga. Ang makita ang Xingju sa sandaling ito, at pagkatapos ay tumingin sa mga disipulo ng pangunahing pavilion na Wang Kai, ito ay isang malaking kaibahan. Sa sandaling ito, malinaw na ipinapakita sa harap nila ang mas malakas at mahina.
Sino ka ba? Maglakas loob na tretuhin ako ng ganito, dahil ba gusto mong lumaban sa Imperial Wind Pavilion? Noon lang, tumayo si Wang Kai at sinigawan si Xingju. Ang pangunahing disipulo, si Wang Kai, ay inabuso ni Xingju sa mahabang panahon, ngunit hindi ginamit ni Xingju ang kanyang buong lakas, tulad ng paglalaro sa kanya. Kaya ang Wang Kai sa sandaling ito, bagamat tila labis itong nahihiya, ngunit ito ay isang trauma sa balat lamang. Ngunit sa kabila nito, malalim pa rin na napagtanto ni Wang Kai ang agwat sa pagitan niya at ni Xingju, kaya sa sandaling ito kailangan niyang buhatin ang payong ng Imperial Wind Pavilion, umaasang supilan si Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 127, mga bisita. Sinabi ko na mag-aaksaya ka, gagamitin mo lang ba ang Imperial Wind Pavilion bilang isang kalasag? May mga alagad ang Imperial Wind Pavilion na katulad mo, nakakalungkot. Para kay Wang Kai, itinaas ni Xingju ang kanyang kilay at panunuyang sinabi. Ikaw. Sino ka? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nanginginig ang katawan ni Wang Kai. Noong una ay gusto niyang gamitin ang pangalan ng Imperial Wind Pavilion na Xinjiang Xingju, ngunit sa sandaling ito ay nakita niyang walang pakialam si Xingju sa kanyang pagkakakilanlan, at sa sandaling ito ay talagang natakot siya. Hindi ko pinapalitan ang pangalan ko, hindi ko pinapalitan ang apelyido ko, si Xingju din. Bahagyang ngumiti si Xingju, bulalas. Xingju. Maaari mo bang talunin ang Nanggang aristocratic family at makuha ang unang Inner Pavilion disciple, si Xingju sa hunting competition? Para sa pangalang ito, medyo pamilyar si Wang Kai, ngunit matapos isipin na hindi natatakot si Xingju sa kanyang pagkakakilanlan, naalala niya ang pangalan na napakalakas din sa pangunahing pavilion, iyon ay Xingju. Tara na, bahagyang ngumiti si Xingju, tumugon. Hahaha. Bagamat nahulaan niya na ang pagkakakilanlan ni Xingju, pagkatapos kumpirmahin mula sa bibig ni Xingju, si Wang Kai ay naging sobrang gulat. Huwag nating sabihin na ang lakas ni Xingju ay hindi kalaban, sabihin natin na si Li Xiaohan, kinikilabutan siya. Bilang isang disipulo ng pangunahing pavilion, nakita niya ng sarili niyang mga mata si Li Xiaohan, at matinding nasugatan ng isang lalaking disipulo na umamin sa kanya. Bagamat si Li Xiaohan ay may kagandahang parang diwata, ang kanyang mga pamamaraan ay napakabangis. At ang relasyon ni Li Xiaohan at Xingju ay kumalat ng maaga sa pangunahing pavilion. Maliban sa mga nahuhumaling kay Li Xiaohan, ang mga katulad niya ay nagtatago lamang sa malayo upang hindi makita si Li Xiaohan, at natatakot silang guluhin siya. Hindi banggitin na naabot na ngayon ni Li Xiaohan ang lakas ng martial god, hinayaan nila na sabihin na ang kanyang kakilakilabot na background, at maraming tao ang nang-ahas na saktan siya. Kale, sino siya? Nang makitang si Wang Kai ay talagang nagpapakita ng gulat, ang patriarch ng pamilyang Wang ay nagsisimula na ring kabahan. Ang kanyang anak ay isang alagad ng Imperial Wind Pavilion Main Cabinet. Sa Imperial Wind Empire, ito ay isang uri ng pagkamangha, parang Diyos. At ang kasalukuyang Xingju ay maaaring magmukhang magap-parental sa kanyang anak, ano ang ibig sabihin nito? Ipinapakita nito na si Xingju ay isang mas malakas na karakter kaysa sa kanyang anak. Ama, ibalik ang Yunjong City sa kanila. Dahan-daang sabi ni Wang Kai pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Ito. Sige. Matapos marinig ang mga salita ni Wang Kai, ang patriarch ng pamilyang Wang ay natigilan saglit, at mabilis siyang sumagot. Ang patriarch ng pamilyang Wang na ito ay hindi isang simpleng karakter. Talagang sinabi ito ng kanyang anak sa sandaling ito, na nangangahulugan na ang taong nasa harap niya ay talagang hindi makayanan ito, kaya hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang pag-aalinlangan sa sandaling ito, ngunit direktang sumasang-ayon. Pababa, Xingju, ang Yunjong City na ito ay ibibigay sa pamilyang Xing, at ang dalawa ay walang utang sa isa't isa, paano? Nang makitang pumayag ang kanyang ama, sinabi ni Wang Kai kay Xingju. Oh. Sa madaling salita, ikaw na pamilyang Wang ang pumatay sa aking patriarch ng pamilyang Xing, ang pamilyang Xing ay nabuwag, at maraming tauhan namin ang nagtago at nawala, paano dapat kalkulahin ang account na ito? At medyo malamig ang kilay ni Xingju. Ang binatang ito. Ang utang sa pamilyang Xing, ang matanda ay handang bumawi para sa kanyang buhay, mangyaring huwag ipahiya ang aking anak. Sa sandaling ito, ang palaging nangingibabaw na patriarch ng pamilyang Wang ay biglang nagsabi kay Xingju sa tono ng pagsusumamo. Ama, huwag ka nang magsalita. Pagkatapos ay nagmamadaling hinikayat ni Wang Kai. Ha? Kalimutan mo na, kaya basta nangako ka sa akin ng kondisyon, hindi ko sisisihin ang nakaraan, paano? Nang makita na ang patriarch ng pamilyang Wang, na talagang handang protektahan ang kanyang anak sa kanyang sariling buhay, naantig din si Xingju, at pagkatapos ay ayaw na silang mapahiya pa. Anong kondisyon ang sinasabi mo? Nang makita iyon, mabilis na nagtanong ang patriarch ng pamilyang Wang. Mula ngayon, ang pamilyang Xing at pamilyang Wang ay bumubuo ng isang alyansa. Tumaas ang isang kilay ni Xingju at nakangiting sinabi. Ano? Alyansa. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Xingju, ang mga tao sa pamilyang Wang, maging ang mga tao sa pamilyang Xing ay naguguluhan. Ang dalawang pamilyang ito ay may puot sa bawat isa.
Ngayon si Xingju ay talagang gumagawa ng dalawang alyansa na talagang nagpapagulo sa kanila. Ang Yunzhong City ay pag-aari ng pamilyang Qing, ang Chentang City ay patuloy na pagmamay-ari ng pamilyang Wang, at bawat isa sa dalawang tubes ay may sariling hindi pagsalakay. Ngunit kung ang isang tagalabas ay nag-iisip ng isang tasa sa dalawang lungsod, ang dalawa ay magkakaisa upang palayasin ang kaaway. Nang makita ito, patuloy na tumawa si Xingju. Okay, ipinapangako ko sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Xingju, pumayag ang patriarch ng pamilyang Wang sa kahilingan ni Xingju pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Sa sandaling ito, nang nilinaw ni Xingju ang kanyang iniisip, ang mga instruktor ng pamilyang Qing at Old Zhang ay tumanggo rin ng may ngiti. Dahil naunawaan nila ang layunin ng Xingju, ang pamilyang Qing ay dumanas ng matinding pagkalugi, at ang pinakamalakas na patriarch ng pamilyang Qing ay wala na doon. Ngayon ang pinakamalakas na tao sa pamilyang Qing ay ang instruktor ng pamilyang Qing lamang, ngunit isa lamang itong preliminary rank martial ancestor. Kung ang mga dayuhang kaaway ay darating upang salakayin ang Yunzhong City, kung gayon sila ay mahuhulog muli sa orihinal na sitwasyon, ngunit kung mayroong isang makapangyarihang alyansa tulad ng pamilyang Wang, ito ay magiging ibang bagay. Nang maglaon, para maresolba ang mga hinaing sa pagitan ng dalawa, sinadya din ni Xingju ang isang masiglang pagpupulong ng alyansa sa dalawang partido. Sa naturang pagpupulong ng unyon, talagang naibsan ang mga reklamo ng dalawang miyembro. Sa huling panahon, pagkatapos ng alak, ito ay mas katawa-tawa. Brother Xingju, gamit ang iyong kasalukuyang lakas, bakit hindi ka pumasok sa pangunahing pavilion? Tanong ni Wang Kai na medyo nalilito sa pinakamagandang way. Hindi ko ito mate-atago kay senior brother Wang Kai, naabot ko na ang antas ng martial god, sa pagkakataong ito kapag bumalik ako, handa na akong pumasok sa pangunahing pavilion. Gayunpaman, kapag naabot ko ang martial god, sana ay ilihim ito ni brother Wang para sa akin. At para sa kultura ni Wang Kai, bahagyang ngumiti si Xingju. Dahil ayaw ipaalam ni Xingju sa napakaraming tao na nakarating na siya sa martial god, alam niyang basta papasok siya sa main cabinet, tiyak na maraming darating para guluhin siya. At handa na si Xingju na gumawa ng blockbuster sa oras na iyon, hanapin ang pinaka-hindi kas-iya siyang tao na sasaktan ng pumatay, pumunta upang patayin ang manok, at ipaalam sa kanila na hindi sila masyadong magulo. Brother Xingju, siguraduhin ko, tutulungan kitang itago ang sikretong ito. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, masayang sumang-ayon si Wang Kai. Kasabay nito, sa kaibuturan ng kanyang puso, nagpahayag siya ng paghanga sa lakas ni Xingju. Sa una, naisip niya na si Xingju ay naabot na ang antas ng intermediate rank martial god, kung hindi man ay wala na siyang kakayahang lumaban. Ngunit sa sandaling ito, narinig niya na si Xingju ay nakarating lamang sa antas ng preliminary rank martial god, na isa ring preliminary rank martial god, si Xingju ay may ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban, paanong hindi siya hahangaan, ito ay talagang kamatayan kaysa sa mga tao, pagtatapon ng mga kalakal sa pamamagitan ng mga kalakal ano. Noong una ay inakala niya na ang kanyang talento ay sapat na, ngunit kumpara kay Xingju, ito ay isang hamak lamang. Pagkatapos ng piging, si Xingju ay hindi na natili sa bulwagan ng mahabang panahon. Pagkatapos bigyan ng treasure pill para gumaling si Old Zhang, nagpunta siya patungo sa Imperial Wind Pavilion kasama sina Wang Kai at Lu Zhan. Pagkatapos bumalik sa Imperial Wind Pavilion, direktang bumalik si Wang Kai sa pangunahing pavilion, at sinamahan muna ni Xingju si Lu Zhan sa Outer Pavilion upang hanapin ang Outer Pavilion Great Elder. Orihinal na gusto ni Xingju na ikayatin ng dakilang elder ang master na si Lu Zhan Fengjizi. Ngunit ang ikinagulat ni Xingju ay pagkatapos na malaman ng dakilang elder ang tungkol kay Lu Zhan, direkta niyang isinara si Fengjizi at inilagay si Lu Zhan bilang isang disipulo. Dito, si Lu Zhan ay nabalian, at siya ay parehong nagpapasalamat, naiinggit, at humanga kay Xingju. Nagpapasalamat ako kay Xingju sa pagtulong sa kanya. Naiinggit ako kay Xingju na magkaroon ng ganoong relasyon sa Imperial Wind Pavilion at hinahangaan ang magagandang bagay na ginawa ni Xingju sa Imperial Wind Pavilion. Matapos malutas ang usapin ni Lu Zhan, bumalik si Xingju sa kanyang Inner Pavilion Torture House. Si Xingju ay isa na ngayong malaking tao ng Inner Pavilion, kaya nagpakita na lang siya, at ipinakalat ng lahat ang balita na bumalik siya sa Imperial Wind Pavilion. At pagkabalik niya lang sa kanyang tirahan, tumakbo sina si Yan, Xiao San, at lahat para bisitahin si Xingju, at maging sina Hobin, Zhao Yu at iba pang kasama sa hunting competition ay sabay-sabay na bumisita kay Xingju sa gabi. Sa ngayon, nakaupo sina Xingju, Zhao Yu, at Hobin sa bulwagan ng Penal House. Pagkatapos ng huling kompetisyon sa Pangangaso, ang alitan sa pagiyan ni Hobin at Xingju ay ganap na nawala, at ngayon ay nanatiling kaibigan na rin nila si Xingju. Xingju, kami ni Hobin ay mag-apply para sa pagtatasa ng pagpasok sa pangunahing pavilion bukas, bakit hindi kami sumama sa amin? Umupo si Zhao Yu sa bulwagan at sinabi kay Xingju ng may pag-asa. Si Hobin at Zhao Yu ang pangalawa at pangatlo sa listahan ng mga piling tao sa Inner Pavilion, at ang kanilang lakas ay umabot na sa antas ng Intermediate Rank Martial Sovereign.
Matapos ang taong ito ng pagsasanay, nakapasok na ang dalawa sa antas ng high-rank Martial Sovereign. High-rank Martial Sovereign, mayroon ka ng lakas para makapasok sa pangunahing pavilion, kaya dumating ang dalawa nina Ho Bin at Zhao Yu sa pagkakataong ito at gustong imbitahan si Xingju na pumasok sa pangunahing pavilion ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing pavilion ay hindi mas mahusay kaysa sa inner pavilion. Ang mga taong ito ay maaaring mangibabaw sa inner pavilion, ngunit ang pagpasok sa pangunahing pavilion ay ang ilalim ng pag-iral, kaya may isa pang kaibigan, at maaari silang mamuhay ng mas mahusay pagkatapos na makapasok sa pangunahing pavilion, lalo na ang mga kaibigan tulad ni Xingju. Bukas. Okay, sabay-sabay na tayong mag-apply bukas. Nakangiting sabi ni Xingju pagkatapos ng sandaling katahimikan. Noong una, sina Xingju at Xu Changqing ay sumang-ayon na sabay na pumasok sa pangunahing pavilion, ngunit si Xu Changqing ay tumutulong sa Kamara ng Komersyo sa sandaling ito, at kung kailan siya babalik ay ibang usapin, kaya noong sila ay nasa mga panlabas na isla, tinawag ni Xu Changqing si Xingju na tumuntong sa pangunahing pavilion. Magaling iyan. Matapos makita ang pangako ni Xingju, masayang ngumiti si Huyu, hindi lang siya maging ang mukha ni Hu Bin ay nasa sabik na may ngiti. Pagkatapos ng maikling talakayan, hindi nagtagal ang dalawa, ngunit bumalik ng maaga upang maghanda para sa susunod na pagtatasa. Ang pangunahing pagtatasa ng pavilion, sa wakas ay dumating sa araw na ito. Matapos mapaalis ang dalawa, bumalik si Xingju sa pangunahing bulwagan, at pagkatapos ay bumulong-bulong. Tungkol naman sa pagtatasa ng pangunahing gabinete, hindi masyadong alam ni Xingju. Ang alam lang niya ay mas simple ang assessment format ng main cabinet kaysa assessment format ng inner pavilion. Walang takdang oras, walang taning na paghihigpit, hanggat nararamdaman mo na mayroon kang lakas upang makapasok sa pangunahing gabinete, maaari kang palaging mag-apply sa mga matatanda sa inner pavilion upang makapasok sa pangunahing gabinete at makilahok sa pagtatasa. Pagkatapos ay maghuhulat ang mga elder ng inner pavilion sa mga elder ng pangunahing pavilion, at pagkatapos ay magtatakda ng araw para makilahok sa assessment. At hindi niya alam ang hirap ng assessment ni Xingju. Gayunpaman, hanggat umabot ito sa antas ng high-rank Martial Sovereign, hindi mahirap makapasok sa pangunahing cabinet, kaya 100% sigurado si Xingju sa pagsusuri ng pangunahing cabinet na ito. Xingju. Ikaw, ang panauhin ng Penal Palace, ay talagang palaging nakikipag-ugnayan. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ng matandang lalaki ang biglang dumating sa bulwagan. Nang marinig niya ang boses na ito, mas nagulat si Xingju, at bigla niyang naipasok ang pangungusap ng hindi naramdaman. Ang bulwagan ng palasyo, ang lakas na ito ay medyo nakakatakot. Ngunit nang lumingon si Xingju, hindi maiwasang matuwa ang kanyang mukha, dahil ang matandang ito ay hindi ibang tao, kundi ang dakilang elder ng inner pavilion. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 128, Thanglong Cutting Sword. Great Elder, bakit ka laging naririto? Mangyaring maupo. Napangiti si Xingju sa pagtataka. Bumalik na ang aking disipulo. Hindi mo man lang ako dinalaw, kaya kailangan kitang puntahan para makita ang makapal mong mukha. Pinaikit ni Great Elder ang kanyang mga mata at pabirong sinabi. Ang Great Elder ay nakapasok na sa kaharian ng War King. Nang makita niya ito, nagmamadaling lumihis si Xingju. Sa katunayan, noong nakita lang ni Xingju ang Great Elder, nalaman na ang ugali ng Great Elder ay ganap na naiiba mula sa orihinal. Ito ay halos kapareho ni na Uncle Pan at Elder Ji Shui, kaya nagpasya si Xingju na ang Great Elder ay dapat na lumampas sa antas ng War King. Haha, ikaw bata ka, hindi ko talaga ito mate at algo sa iyo. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, medyo walang magawa ang Great Elder. Binabati kita, Great Elder. Nang makita ang Great Elder na inamin ang kanyang lakas, si Xingju ay bumati ng may isang ngiti. Okay, huwag mo na akong paglaruan. Dumating ako para makita ka ngayon, pinagkatiwalaan kita. Nang makitang ngumiti si Xingju, walang magawa si Great Elder. Matapos marinig ang Great Elder, seryoso itong si Xingju. Alam niyang personal na lumapit sa kanya ang Great Elder, tiyak na may hahanapin siya. Ito ang iyong maliit na kasintahan. Hayaan mong ibigay ko ito sa iyong ngalan. Naglabas ng sulat si Great Elder mula kay Li Xiaohan. Matapos marinig ang bokabularyo na ito, ang cranial nerves ng Xingju ay hindi napigilan ang paggalaw, at agad na nagmadaling kinuha ang sulat mula sa Great Elder at binasa ito. Kuya Xingju, huwag kang mag-alala sa akin. Ngayong gumaling na ako, na may moisturizing ang soul power ni Xingju, parang mas matigas ang katawan ko kaysa dati. Ngayon ay nagsasanay ako kasama si Master sa labas, kaya medyo matagal bago bumalik sa Imperial Wind Pavilion. Dapat pangalagaan ni Xingju ang kanyang sarili, ngunit sa parehong oras, huwag kalimutang isipin ang tungkol sa akin, manatili si Xiaohan. Matapos basahin ang liham na iniwan ni Li Xiaohan sa kanya sa Xingju, isang nakakaluwag na ngiti ang lumitaw sa magandang mukha. Sa mga araw na ito, ang taong pinakamimiss niya ay si Li Xiaohan. Natatakot ako na ang sugat ni Li Xiaohan ay hindi magagamot.
Kung ganoon, natatakot ako na magilty siya sa buhay niya. Ngayong alam ko na walang problema si Li Xiaohan sa kanyang katawan, natural na pareho ang nakalawit na puso ni Xingju. Ay lapag. Ah, ang sarap maging bata. Hindi napigilan ni Great Elder na mapabuntong hininga sa magandang ngiti ni Xingju. Hey, salamat Great Elder. Maingat na kinolekta ni Xingju ang mga sulat ni Li Xiaohan at tumawa. Okay, pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo. Xingju, mag-apply ka ba para sa main pavilion evaluation bukas? Sa pagitan ng mga salita ng dakilang elder, ang nakangiting mukha ay biglang naging marangal. Oo, may mali ba? Nang makita ang ekspresyon ng Great Elder, bahagyang sumimangot si Xingju. Xingju, ipinapayo ko sa iyo na huwag pumasok sa pangunahing pavilion sa oras na ito. Mataimtim na sinabi ng Great Elder pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Ano ang ibig mong sabihin sa Great Elder? Matapos marinig ang mga salita ng dakilang elder, si Xingju ay naguluhan. Ngayon ako ang Imperial Wind Pavilion Patriarch, sarado ng maraming taon, ang Remote Antiquity Elder at Main Pavilion Great Elder ay gustong maglakbay sa labas. Kaya ang pangunahing pavilion ngayon ay parang dragon na walang ulo. Ilang pangunahing pavilion elder ang nakatanggap ng ilang kwalipikadong disipulo, at upang payagan ang kanilang mga disipulo na umunlad, mayroon pa silang aksyon na supilan ng ibang mga disipulo. Ngayon, isinasama ni Elder Ji Shui si Li Xiaohan para magsanay. Kung papasok ka sa pangunahing gabinete sa oras na ito, hindi maiwasang dumanas ka ng hindi patas na pagtrato. Mabagal na sabi ni Great Elder. Sa katunayan, natatakot siyang pumasok si Xingju sa pangunahing kabinet upang magdulot ng gulo. Kung nangyari iyon sa galit ng sinumang elder ng main pavilion, si Xingju ay malalagay sa malaking problema. Oh, may ganyan ba? Nang marinig ito, naunawaan din ni Xingju ang kahulugan ng Great Elder. Agad na nahulog sa pagmumuni-muni. Gayunpaman, kahit na, gusto ko pa ring pumunta sa pangunahing pavilion. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang itinaas ni Xingju ang kanyang cast at sinabing may ngiti sa kanyang mukha. Alam kong hindi makikinig sa akin. Nang makitang iginiit ni Xingju ang kanyang sariling opinyon, walang magawa ang Great Elder na umiling. Mabuti na lang at napasama ako sa main pavilion ngayon. Kung may mali sa iyo, matutulungan kitang magsalita. Gayunpaman, kung ikaw ay nakaprovoke ng isang tao na hindi dapat maprovoke, kahit ako, hindi kita matutulungan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakangiting sabi ni Great Elder. Na-promote si Great Elder bilang main pavilion elder. Nang makita ito, excited na sinabi ni Xingju. Siya ay may magandang relasyon sa Great Elder. Kung ang Great Elder ay na-promote sa mga elder ng gabinete, kung gayon maaari siyang makakuha ng maraming pangangalaga sa hinaharap. Nako, ang matanda na ngayon ay pang-apat na elder na pangunahing pavilion, kaya ayaw kong tawagin mo akong dakilang elder sa hinaharap, mas maganda, tawagin mo na lang akong Elder Luo. Tumiti si dakilang elder, at puno ng pagmamataas ang kanyang mukha. Main Pavilion Elder ang titulong matagal na niyang pinangarap. Para sa pagkakakilanlang ito, siya ay sarado sa loob ng maraming taon, at ngayon ang kanyang hiling ay sa wakas ay nakamit, paano siya magiging malungkot? Pagkatapos ng lahat, ang Main Pavilion Elder ay hindi mas mahusay kaysa sa iba, ngunit iyon ang tunay na pangunahing karakter ng Imperial Wind Pavilion. Kahit na sa buong silangang kontinente, kakaunti ang mga tao na maglakas loob na madaling masaktan. Bata, makikita mo ang pangunahing pavilion ika-4 na elder, hindi. Si Elder Luo. Nagmamadaling lumapit si Xingju kay Elder Luo, yumuko at same time na sinabi. Ang iyong disipulo. Matapos makita ang Xingju, walang magawang umiling si Elder Luo. Matapos muling turuan si Xingju, bumalik si Elder Luo sa pangunahing kabinet. Kinabukasan, magkasamang nag-apply sina Xingju, Hu Bin, at Zhao Yu para sa pagtatasan ng pangunahing gabinete, ngunit kailangan pa nilang maghintay ng ilang araw kung kailan sila kukuha ng assessment. At sa mga araw na ito, natural na hindi idol si Xingju, ngunit pumunta siya sa cultivation hall ng Inner Pavilion at nag-practice ng fusion ng martial skill sa Supreme Sword Art. Sa sandaling ito ay tuwid na nakatayo si Xingju sa practice space, hawak ang isang Ryzen Dragon Blade na nagniningning na may gintong sinag ng liwanag sa kanyang kaliwang kamay at isang maitim na cutting soul sword sa kanyang kanang kamay. 10 araw na ang nakalipas mula nang pumasok si Xingju sa training space na ito, ngunit ang pagsasanib ng dalawang uri ng martial skill na ito ay hindi pa ganap na matagumpay, at ilan sa mga ito ay nagdulot ng napakaseryosong backlash. Ang pagsasanib ng dalawang martial skills ay nangangailangan ng paghahalo ng dalawang martial skill cohesion na pamamaraan. Ang napakahirap na gawain ito ay hindi mahirap para kay Xingju, ngunit mahirap ito sa sandaling ito. Ay mash up, dahil nalaman ni Xingju na bagamat madali niyang pagsamahin ang dalawang paraan ng pagkakaisa, madalas siyang ganap na nabigo dahil sa maliit na agwat, at nagiging sanhipan ng backlash. Ang ginagawa ni Xingju sa sandaling ito ay upang mahanap ang pinagkasunduan sa pagitan ng dalawang uri ng martial skill, at pagkatapos ay gumawa ng isang trade-off,
ngunit sa paglipas ng panahon, hindi pa rin mahanap ni Xingju kung aling bahagi ang dapat itapon, ngunit si Xingju masyadong naubos ang lakas ng katawan niya. Ang kanyang pawis ay patuloy na umaagos, at ang kanyang mukha ay mapatla. Emph. Puff. Biglang, ang Ryzen Dragon Blade at Cutting Soul Sword sa mga kamay ni Xingju ay agad na nawala, at ang katawan ni Xingju ay bumagsak sa panghihina at bumagsak sa lupa. Matapos bumagsak sa lupa, ginamit ni Xingju ang kanyang nanginginig na kamay upang dahan-daang isaksak ang isang treasure peel sa pasukan, at sa pagpasok ng treasure peel, ang katawan ni Xingju ay nagsimula ring tumaas ng maputlang puting gas, at kasabay nito ang kanyang mukha. Nagsimula itong gumanda. Wow! Hindi ko akalain na napakahirap pagsamahin ang dalawang martial skill. Pagkatapos gumaling, walang magawang sinabi ni Xingju. Matapos himes-himes ni Xingju ang kanyang namamagang ulo, itinukod niya ang isang kamay at muling tumayo. Gamit ang dalawang kamay, muling nag-condensed out ang Ryzen Dragon Blade at Cutting Soul Sword. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagmamasid ng mabuti. Sa pagmamasid na ito, si Xingju ay mahigpit na naobserbahan sa loob ng 5 araw. Sa loob ng 5 araw na ito, si Xingju ay halos bumagsak ng ilang beses dahil sa pagkahapon ng pisikal na lakas, ngunit kahit ganoon, si Xingju ay hindi pa rin sumuko. Sa araw na ito, tinuturok ni Xingju ang tumataas na katawan ng espada ng Ryzen Dragon Blade at Cutting Soul Sword gaya ng dati. Biglang lumaki ang mga balintataw ni Xingju, at ilang sandali pa, hindi napigilan ng kanyang mukha ang isang ngiti ng pagkasabik. Dahil sa sandaling ito, sa wakas ay may nahanap na siya. Emph. Matapos mawala ang Ryzen Dragon Blade at Cutting Soul Sword sa kanyang kamay, dahan-daang ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata, at kasabay nito, dahan-daang kumalat ang kanang braso ni Xingju. Sa sandaling ito, ang martial chi sa katawan ay nagsimulang umusad ng dahan-dahan, at sa wakas, ayon sa isang napakakomplikadong ruta ng Meridian, napakabilis na nag-shuttle up. Biglang, ang palad ni Xingju ay bahagyang nahawakan, at isang maitim na mahabang espada ang namula. Sa sandaling ito, ang mahabang espada na ito at ang Cutting Soul Sword ay halos magkapareho sa hitsura, ngunit ang kanilang lakas ay mas malakas, hindi bababa sa katumbas ng level of Ryzen Dragon Blade. Ngunit sa sandaling ito, ang sulok ng bibig ni Xingju ay biglang tumaas ng isang ngiti, pagkatapos ay kinuyam ang kanyang kanang palad, at ang isang gintong gas na puno ng lakas ng takot ay lumabas mula sa kanyang palad, at sa wakas ito ay nasa paligid ng maitim na mahabang espada na patuloy na tumataas. Ang katawan ng Dark Golden Sword ay kaakibat ng tuloy-tuloy na umiikot na gininto ang sinag ng liwanag, tulad ng hindi mabilang na mga gintong dragon na umaangat mula sa langit, napakabilis na sumisikat sa isang espada na puno ng lakas ng takot. Kasabay nito ang pagbagso ng hangin sa paligid ng espada. Sa pagitan ng mga bagso ng hangin, ang mga damit ni Xingju ay lumipad din kasama nito, at maging ang lumilipad na buhangin at mga bato sa lupa ay dinala din. Sa pagtingin sa nakakuyom na mahabang espada sa kanyang kamay, puno ng pananabik ang mukha ni Xingju. Pagkatapos ng halos isang buwang pagsasanay, sa wakas ay matagumpay niyang pinagsama itong Ryzen Dragon Blade at Cutting Soul Sword. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman niya ang kapangyarihang nasa mahabang espada na ito, na hindi bababa sa 10 beses kaysa sa Ryzen Dragon Blade. Kung tama si Xingju, ang mahabang espadang ito ay umabot pa sa antas ng Earth Rank High Level Martial Skill. Flying. Sa sandaling ito, biglang humakbang pasulong si Xingju, ang kanyang kanang kamay ay pinagpag ang mahabang espada sa kanyang kamay, at ang kanyang kanang braso ay biglang umindat, pagkatapos ay nilaslas niya ang 3 puppet sa harapan. Swoosh! Sa mahabang sword swing, ang maitim na gas at ang gintong gas ay nagsalubong sa isa't isa upang bumuo ng napakarilag na liwanag at anino, tulad ng isang gintong liwanag na kumikislap sa kalawakan mula sa espasyong ito ng napakabilis, kaagad na maganda. Kasabay nito, isang nakakatakot na puwersa ang sumugod sa 3 puppet. Ang mahabang espada ay tumama sa katawan ng 3 puppet, at walang inaasahang puppet, nidirektang pinutol nila ang mga puppet sa 2 bahagi tulad ng Cutting Soul Sword, ngunit ang dark black at golden yellow light body ng ginseng folder sa itaas ng 3 puppet, sila ay nasusunog na parang 3 apoy. Saglit, nang mawala ang gas, nawala rin ang 3 puppet, na parang nilamon ng gas. Nakakatakot. Nakita niya ang eksena sa harap niya, nagulat din si Xingju. Sa katunayan, ang paglunok ng bagay ng direkta, ang kapangyarihang ito ay hindi kakilakilabot. Fanglong Cutting Soul Sword, hindi ko alam kung ikaw ang sarili kong martial skill. Habang nakatingin sa tumataas na magandang espada sa iyong kamay, tuwang-tuwang sinabi ni Xingju, at Fanglong Cutting Soul Sword ang tawag dito ni Xingju. Ngunit sa sandaling ito, may nag-aapoy na nasusunog na sensasyon sa dibdib ni Xingju, at pagkatapos ay isang sinag ng puting usok ang naalis. Mukhang tapos na ang oras para sa pagtatasa. Sa pagtingin sa puting usok na kumawala sa harap ng aking mga mata, sinabi ni Xingju ng may pag-asa, dahil iyon mismo ang talisman ng komunikasyon na iniwan sa kanya ni Zhao Yu noong siya ay nakasara, upang makapagbigay ng napapanahong paunawa sa kanya. Diyos ng digmaan Azura.
Kabanata 129, Pagsusuri sa pangunahing pavilion. Sa Inner Pavilion Square sa ngayon, si Hobin at Zhao Yu ay naglalakad pabalik-balik na may pagkabalisa, at sa likod nila ay isang nangingibabaw at kahangahangang tao. Ang matanda, at ito ang Inner Pavilion Second Elder na minsan ay nagkaroon ng ilang holiday kasama si Xingju, at ngayon ay Inner Pavilion Great Elder Luo Zenshan. Bakit pumunta ang batang ito? Inip na lumingon sa kanya si Luo Zenshan at tinanong si Hubin. Ngayon siya na rin ang Great Elder at kumo-control sa Inner Pavilion na ito. Bagamat medyo espesyal ang pagkakakilanlan ni Xingju, si Xingju ay Inner Pavilion disciple pa rin sa sandaling ito, at talagang hiniling ni Xingju sa kanila na hintayin siya dito, na natural na medyo hindi komportable. Pagbalik kay Master Zun, si Xingju ay nasa saradong pagsasanay, ipinaalam sa kanya ni Zhao Yu, naniniwala akong darating ito sa lalong madaling panahon. Nang makita iyon, nagmamadaling lumapit si Hubin at magalang na nagsabi. Paglilinang. Abala talaga ang batang ito. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Hubin, sinabi ni Luo Zenshan na nakataas ang kilay. Sa tuwing babalik si Xingju sa pagsasanay, ang kanyang lakas ay tataas sa isang kahangahangang punto. Ayon sa kanyang hula, posible na ngayong maabot ang high-rank martial sovereign. Kaya lang, hindi niya akalain na magiging napakasipag ni Xingju, at may mood pa siyang mag-ensayo sa oras na ito. Hey, kahit na ang Inner Pavilion Second Elder ay nandito. Sa sandaling ito, isang masiglang boses ang biglang tumunog sa hindi kalayuan. Pagtingin sa ibaba, si Xingju ay may kalmadong ngiti sa harapan, dahan-daang naglakad patungo sa kanilang tatlo. Xingju, ang matanda ay hindi Inner Pavilion Second Elder, ngunit Inner Pavilion Great Elder. Pagkalapit ni Xingju, partikular na nagtama si Luo Zenshan, halatang nag-aalala siya sa kanyang pagkakakilanlan. Bumisita ang mga disipulo sa Inner Pavilion Great Elder. Nang makita ito, nagmamadaling itinaas ni Xingju ang kanyang mga kamay at yumuko para harapin si Luo Zenshan para sa karaniwang pagbisita. Okay, hindi pa masyadong maaga, huwag hayaan ang mga matatanda sa pangunahing pavilion na maghintay ng pagkabalisa. Bagamat si Xingju ay gumawa ng isang napaka-standard na regalo, ang kanyang hippie smiley na expression ay ginawa Luo Zenshan na medyo walang magawa, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng Imperial Wind Pavilion na iyon. Mga matatanda sa pangunahing pavilion. Matapos marinig ang mga salita ni Luo Zenshan, si Xingju ay nagulat at medyo naguguluhan. Ito ay may dahilan upang lumahok sa pagtatasa ng pagpasok sa pangunahing pavilion. Pagkatapos magulat sa pangunahing pavilion, ang nakatatandang Inner Pavilion ay kukuha ng susi para buksan ang lugar ng pagtatasa. Hanggat ang mga alagad na kalahok sa pagtatasa ay matagumpay na makapasa sa pagtatasa, maaari silang makakuha ng isang voucher dito, at kahit na pumasa sila sa pagtatasa, ang mga matatanda ng pangunahing gabinete ay hindi pupunta hanggat ang mga matatanda ng Inner Pavilion ay nasa kontrol. Ngunit nakikinig lamang sa sinabi ni Luo Zenshan, tila darating ang mga matatanda ng pangunahing pavilion. Dahil dito, naguguluhan si Xingju. Kalimutan mo na, tingnan mo na lang ang nakaraan. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, umiling si Xingju sa pagkalito, at pagkatapos ay tumigil sa pag-iisip tungkol dito, humakbang pasulong at hinahabol si Luo Zenshan. Sa likod ng bundok ng Floating Clouds Mountain, masasabing tuloy-tuloy ang mga bundok at walang hanggan ang mga sinaunang puno. May mga higanteng taluktok sa lahat ng dako ng mga bundok, at mayroong ilang libong talon sa itaas ng mga higanteng taluktok, tulad ng isang dragon na pilak na patuloy na bumubuhos, at isang napakarilag na bahaghari ang nakasabit sa ibabaw ng talon. Ito ay napakaganda, halos parang isang fairyland. Ngunit sa ganoong kapaligiran, mayroong isang napakaluwang na parisukat, ngunit hanggat ang mga taong may matalas na mata ay nakakakita, ang parisukat na ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang malaking bundok na naiwa sa dalawang seksyon. Ang parisukat ay hindi lamang napakalawak, ngunit kahit na ang hugis nito ay medyo espesyal, ito ay dinisenyo ayon sa layout ng usap-usapan. Kung titingnan mula sa itaas papunta sa baba, tila ito ay napaka-misteryoso. Sa sandaling ito, sa parisukat na gawa sa mga figure ng usap-usapan, nakatayo ang apat na maringal na mapuputing buhok na matatandang lalaki, ilang matatandang lalaki ang nakatayo sa tabi ng mga armrests, at ang kanilang mga damit ay kahit na walang hangin at automatiko nagwawagayway. Ang nakatayo sa puntong ito ng Floating Clouds Mountain ay parang isang engkanto sa itaas na kaharian, at ito ang mga magulang ng Imperial Wind Pavilion. Pangunahing Pavilion ikatlong Elder, Elder Chiwo. Elder Lei, punong pavilion ng pagpapatupad ng batas. Martial Skill Pavilion Chief Elder, Elder Chen Tu. At pang-apat na Elder ng pangunahing pavilion, si Elder Luo, na napromote pa lang sa pangunahing pavilion. Bakit ang bagal nila? Gusto ni Luo Zenshan na hintayin natin sila dito. Anong klaseng sistema ito? Si Elder Lei ng Law Enforcement Pavilion, sabi ni Luo Zenshan at ng iba pang nahuli, ay naiinip na sabi. Walang dapat pumunta sa iyo, kailangan mong puntahan ang Xingju mismo.
At pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, sinabi ng Elder Chen-tu ng Martial Skill Pavilion, hinahaplos ang balbas at ngumiti. Nagmamadali ba ako? Ang sinabi ko ay mga panuntunan lamang. Nang makitang si Elder Chen-tu ang talagang may pananagutan sa kanyang sarili, pagkatapos ay mabilis na sumagot si Elder Lely. Nako, huwag na kayong dalawa mag-aaway, nandito na sila. Noon lang ang pang-apat na Elder ng Main Pavilion, nakangiting sabi ni Elder Luo, pagkatapos ay tumingin sa bahagyang singkit na mga mata sa direksyon ng Imperial Wind Pavilion. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang iba pang tatlong matatanda ay napatingin din sa Imperial Wind Pavilion. Oo nga, pagkaraan ng ilang sandali, ang apat na tao na pinamumunuan ni Luo Zenshan ay dumating ng napakabilis. Luo Zenshan, kilalanin ng mga matatanda. Pagkalapit, ang palaging maraingal na si Luo Zenshan ay nagmamadaling yumukod sa mga matatanda sa isang magalang na paraan. Matapos makita ang nakasalubong ng mga disipulo sa mga matatanda, ang tatlo na sina Xingju ay nagmamadaling lumakad ng may paggalang. Okay, huwag kang masyadong mag-ingat, alin ang Xingju. Nang makita niya iyon, si Elder Chen-tu ang unang naglakad papunta sa Xingju at ngumiti. Ang aming disipulo na si Xingju. Si Xingju ay nagmamadaling pasulong, itinaas ang kanyang mga kamay bilang regalo, at magalang na sinabi. Well. Pagkatapos maglakad palabas ni Xingju, si Elder Lely ay naglakad ilang malalaking hakbang. Naglakad siya sa harap ni Xingju at tumingin ng mabuti. Hindi lang siya, kundi maging ang pangunahing Pavilion Third Elder, si Elder Chiwo, ay tumingin kay Xingju na may pag-ilaw na nakatayo sa hindi kalayuan. Tinulungan ni Xingju ang Imperial Wind Pavilion na manalo sa unang pwesto sa kompetisyon sa Pangangaso, ngunit nanalo siya ng maraming karangalan para sa Imperial Wind Pavilion, kaya gusto nilang lahat na makita kung anong uri ng kasanayan mayroon itong Xingju. Talaga. Sa loob ng isang taon, nakapasok ka talaga sa Martial God. Matapos tingnan ito saglit, biglang nagsalita si Elder Lely na may pagtataka sa mukha. Sa simula, narinig niya na si Xingju ay preliminary rank martial sovereign lamang nang makuha niya ang kompetisyon sa Pangangaso. Ang isang taon lang na ito ay direktang tumalon sa preliminary rank martial god. Ang bilis ng paglilinang na ito ay halos napakasama. Ano? Martial god. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Lely, huwag sabihin sina Hu Bin at Zhao Yu sa tabi ni Xingju, maging si Luo Zenshan ay nabigla. Hindi nila nakita ang lakas ni Xingju noon. Kahit napakiramdam ko ay dapat magkaroon ng lakas si Xingju para makapasok sa pangunahing pavilion ngayon, hindi ko akalain na naabot niya talaga ang antas ng martial god. Ang ganitong uri ng talento sa paglilinang ay maihahambing kay Li Xiaohan. Lumabas ang inyong disipulo para magsanay sa pagkakataong ito at maswerte akong magkaroon ng patnubay ng isang nakatatanda, kaya matagumpay akong nakapasok sa antas ng martial god, na sa katunayan ay isang parasitiko. Nang makita nila ito, sinabi ni Xingju ng mapagpakumbaba at mapagpakumbaba. Sa katunayan, hanggat itinatago ni Xingju ang kanyang hininga, walang makakaalam kung ano ang kanyang lakas, ngunit alam niya na kung maraming matatanda sa pangunahing kabinet ang dumating, tiyak na matutuklasan niya kung anong antas ang kanyang naabot. Kaya't hindi napigilan ni Xingju ang paghinga, at gumawa ng direktang pahayag, kung hindi ay maaring magdulot ito ng kanilang hinala. Haha, oo, ang swerte mo talaga. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, tumawa si Elder Lely. Dahil nandito na ang lahat, simulan na natin ang pagtatasa. Sa sandaling ito, si Elder Chiwo, na matagal nang nakatayo sa tabi, ay biglang nagsabi sa lahat. At pagkatapos ng pagbubukas nito, naging solemn na lahat sina Xingju at Zhao Yu. Pagkatapos noon, naglakad si Elder Chiwo patungo sa gitna ng Gossip Square na ito. Nakita niya ang kanyang palad na nakatalikod, at isang kakaibang susi na nagniningning sa mahinang sinag ng liwanag ay lumitaw, kahit na nakaharap sa susi sa gitna ng plaza. Ang butas ay ipinasok. Pagkatapos ipasok ang susi, nakita nila na ang gossip graphic ay biglang naglabas ng mapusyaw na asul na sinag ng liwanag, at ang mga salitang langit, lupa, tao ay lumitaw din sa paligid ng keyhole. Pagkatapos ay bahagyang pinaikot ni Elder Chiwo ang susi, at sa wakas ay hihinto ang key indicator sa lupa. Pagkatapos noon, nagsimulang manginig ng marahas ang Gossip Square, at pagkatapos ay sa harap ng nakatatandang Chito, dahan-daang itinaas ang dalawang tarangkahan na may taas na 10 talampakan. Sa dalawang Enchanted Gate, nakasulat ang dalawang karakter na Earth at People, at iba rin ang kulay ng bawat Enchanted Gate. Ang kulay ng Enchanted Gate ay dark blue, at ang enchantment color ng Land Gate ay dark red. Ang dalawang tarangkahan sa hangganan ay ang mga pasukan ng dalawang lugar ng pagtatasa, at gayon din ang labasan. Magkaiba rin ang antas ng panganib ng dalawang lugar ng pagtatasa. Siyempre, ang pagpasok sa iba't ibang mga lugar ng pagsusulit ay makakakuha ng iba't ibang mga gantimpala. Sa madaling salita, kahit sa ang enchantment gate ka pumasok, basta matagumpay kang lumabas at nakakuha ng clearance certificate, maituturing kang pumasa sa assessment. Tumayo si Elder Chiwo sa harap ng dalawang enchantment gate at nagpaliwanag kay Xingju at sa iba pa. Matapos marinig ang kanyang mga salita, natutunan din ni Xingju at ng iba pa ang tungkol sa pagtatasa ng pangunahing gabinete.
Sa katunayan, ito ay upang ipasok ang gate ng enchantment, at pagkatapos ay dapat mayroong ilang mga antas sa loob nito. Hanggat nakuha mo ang pass certificate sa antas, papasa ka sa assessment. Ganpaman, gusto kong sabihin sa iyo ng maaga na ang oras ng pagsusuri ay 1 oras, at ang isang disipulo na matagumpay na lumabas sa gate ng enchantment pagkatapos ng 1 oras ay matagumpay na makapasok sa pangunahing pavilion. Kung hindi ka lalabas pagkatapos ng 1 oras, ang tarangkahan ng enchantment ay automatikong magsasara, at ang buhay at kamatayan ay maaari lamang itadaan. Sa oras na ito, muling idinagdag ni Elder Chiwo. Elder, ano ang aming magiging gantimpala? Noon lang, biglang nagtanong si Xingju. Kanina lang nagsalita si Elder Chiwo tungkol sa iba't ibang exam room, at iba-iba ang mga reward na natanggap nila, pero hindi nila sinabi kung ano ang mga reward, kaya medyo curious na nagtanong si Xingju. Ha? Talagang tinanong ni Xingju ang tanong na ito, ngunit napabuntong hininga sina Hu Bin at Zhao Yu sa tabi niya. Bilang isang disipulo, tinatrato niya ang main pavilion elder, iyon ay para lamang sa pakikinig. Halos bihira ang ilang mga tao ay maglakas loob na magtanong, ngunit itong si Xingju ay malakas ang loob na nagtanong. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 130, Heavenly Symbol Examination Room. Xingju, ang reward ay nasa lalim ng bawat exam room, basta matagumpay kang makapasa sa assessment, natural na makukuha mo ang kaukulang reward. Sa oras na ito, tumawa si Elder Luo. Ipinaliwanag ng mayakda kay Xingju. Kaya pala, bakit may mga gate lang na may ground character at gate na may herringbone, pero walang gate na may sky characters? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Luo, medyo naintindihan din ni Xingju, ngunit mayroon pa ring ilang nakakalito na salita. Dahil malinaw niyang nakita ang salitang tiyan sa lupa, ngunit hindi inilipat ni Elder Chiwo ang susi sa itaas ng salitang tiyan. Dapat mayroong ilang mga dahilan para dito. Haha, bata, gusto mo bang hamanin ang Heavenly Symbol Examination Room? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, biglang tumawa si Elder Leili, at pagkatapos ay tumingin kay Xingju na may bahagyang panunuya. Elder, kung mayroon man, gustong subukan ito ng inyong disipulo. Para sa mapanuksong tingin ni Elder Leili, sinubukan ni Xingju na may bahagyang ngiti, hindi may kakaila. Talaga. Matapos marinig ang kanyang sinabi, hindi banggitin si Elder Leili, kahit na sina Elder Chiwo at Elder Chento sa likod niya ay sumimangot, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay lumitaw ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Xingju sa Heavenly Symbol Examination Room ay wala pang nakapasa sa assessment mula nang itayo ang Imperial Wind Pavilion, at walang nakapasok, kaya hindi nabuksan si Elder Chiwo. Kaya Heavenly Symbol Examination Room, hindi mo pa rin kailangang hamanin ito. Nang makita ito, si Elder Luo ay nagmamadaling nagpaliwanag kay Xingju. Hey, Elder Luo, dahil may intensyon si Xingju na subukan ang Heavenly Symbol Examination Room, kami bilang mga elder ng Imperial Wind Pavilion, paano namin hindi mabibigyan ng pagkakataon ang disipulo? Noon lang, biglang ngumiti si Elder Chiwo, sabi niya, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Elder Chiwo, hindi sa hindi ko binibigyan ng pagkakataon si Xingju, ngunit itong Heavenly Symbol Examination Room ay medyo mahirap ipasa. Nang makita ito, mabilis na nagpatuloy si Elder Luo. Ha, sabi ko Little Luo, gusto ng iba na subukan, paano ka magiging matanda? Matapos marinig si Elder Luo, si Elder Leili ay nagmamadaling huminto. Sa pagsasama ni Elder Chiwo at Elder Leili, si Elder Luo ay medyo pipi at hindi makapagsalita, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Xingju, ang Heavenly Symbol Examination Room na ito ay hindi kasing delikado gaya ng ibang examination room. Ito ay talagang mapanganib at abnormal. Ang mga disipulo na pumasok sa silid ng pagsusulit sa simula ay hindi nagkukulang sa martial god, ngunit nabigo din silang pumasa sa pagtatasa. At may mga paghihigpit sa antas ng silid ng pagsusulit, ang malakas na antas ng War King ay hindi makapasok, kaya kung makatagpo ka ng isang panganib dito, hindi ka namin mailigtas, maaari mo bang isipin ito? Tingnan, pagkatapos ay lumapit si Elder Chen Tuhi kay Xingju at same time na sinabi. Nang makita ang kinakabahang ekspresyon ni Elder Luo, at pagkatapos ay pinakinggan itong Elder Chen Tu, dahan-dahang ibinaba ni Xingju ang kanyang ulo, ngunit nakangiting sinabi pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Elder, handang subukan ito ng inyong alagad. Okay, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Elder Leili ay nasa sabik na tumawa. Pagkatapos ang manggas na damit ay kumaway ng isang hindi nakikitang puwersa patungo sa susi, at pagkatapos ay nakita ang kanyang daliri na bahagyang gumalaw, ang susi ay pumihit, at sa wakas ay tumigil sa tuktok ng salita. Boom boom boom. Rumbling. Kasabay nito, muling nanginag ang parisukat, at pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking gate ng enchantment. Sa pagtingin sa gate sa harap niya, nakaramdam ng panginginig sina Hu Bin at Zhao Yu, at hindi maiwasang huminga. Ang gate na ito ay katulad ng naunang dalawa, maliban na may isang salita sa tuktok ng gate. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang kanyang kakaibang enchantment. Dahil ang kulay ng enchantment ng gate na ito ay talagang dark black,
ang dark black enchantment ay umiikot at nakikita, parang gate lang sa underworld, na nilalamon ng lahat ng nasa paligid nito, na nagpapakilabot sa mga tao. Xingju, tatanungin kita ulit, sigurado ka bang gusto mong pumasok sa Heavenly Symbol Examination Room? Pagkatapos lumabas ng Heavenly Symbol Examination Room, muling nagtanong si Elder Chen. Bueno, ang mga disipulong ito ay walang talento, gustong kong hamanin ang Heavenly Symbol Examination Room na ito. Bahagyang tumango si Xingju. Haha, challenge, bata, tumataya ka ba? Noon lang, nakangiting sabi ni Elder Lely. Hehe. At bahagyang ngumiti si Xingju, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang paa, pagkatapos ay dahan-daang naglakad patungo sa madilim na itim na langit na tarangkahan sa iba't ibang mata ng lahat, at sa wakas ay sumanib sa nakakatakot na kadiliman sa gitna ng mga pintuang kulay. Pagkatapos pumasok ni Xingju, si Zhao Yu sa boundary ng Herringbone Examination Room, habang si Hu Bin, na nais ding pumasok sa Herringbone Gate, ay nakatayo sa labas at naghihintay, dahil sa ilang espesyal na dahilan, tuwing nasa silid ng pagsusuri na ito isang tao lang, pinapayagang pumasok. Haha, Elder Chiwo, sinasabi mo bang makakapasa itong Xingju na ito sa Heavenly Symbol Examination Room? Sa sandaling iyon, naglakad si Elder Lely papunta kay Elder Chiwo na may ngiti sa labi. Ha? Heavenly Symbol Examination Room, gaano karaming mga mahuhusay na disipulo ang naghamon sa loob ng daan-daang taon, ngunit wala ni isa sa kanila ang makakalabas ng buhay, sa tingin ko ang Xingju na ito ay hindi nagdadrama. At ang Elder Chiwo na iyon ay nginisyan, pagkatapos ay sinabing ng aalipusta. Hindi naman siguro kailangan. Natalo ako ng ilang daang taon sa Imperial Wind Pavilion sa kompetisyon sa Pangangaso, ngunit nanalo si Xingju sa unang pwesto sa mga daan-daang taon na ito. Sa tingin ko, may mga inaasahan talaga ang batang ito. Matapos marinig si Elder Chiwo, gayunpaman, agad na gumanti si Elder Lely. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Lely, si Elder Chiwo, ang isang manggas na damit na may malamig na ugong at tumigil, hindi ito pinapansin. Bakit, hindi ka naniniwala? Paano kung ikaw at ako ay nagsusugal sa isa? Nang makita ito, muling sinabi ni Elder Lely sa kanya. Ano ang isugal? Nagtaas ng kilay si Elder Chiwo at buong pusong nagsabi. Kunin mo ang Wind Thunder Sword ko at ipusta mo ang iyong Silkworm Golden Silk Armor, pero kung matalo ka ayoko ng gamit mo, paano kung ibigay ito kay Xingju? Nang magsalita si Elder Lely, ang manggas na damit ay kumaway, ang katawan ng espada ay naging asol, at ang mahabang espada na nagniningning ng kidlat na ito ay kumislap, at sa wakas ay nakapasok sa parisukat. Isang malaking tono, natatakot ako na hindi ka magtatagumpay. At bamantong hininga ang Elder Chiwo, at agad na inikat ang kanyang pulso, isang napakarilag na baluti na nagniningning ng maputlang kulay gintong sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Golden Silk Armor ni Elder Chiwo ay isang walang kapantay na kayamanan, higit na mahalaga kaysa sa Fenglay Sword ni Elder Lely, ngunit sa sandaling ito ay hindi niya akalain na matatalo siya, kaya hindi siya nag-aatubiling ilabas ito. Haha, bihira lang si Elder Chiwo maging napakasaya, paano kung matalo ako? Nang makita iyon, nagsama-sama rin si Elder Chento. Ha, ano ang pastahan mo kay Chento? Nakangiting tanong ni Elder Lely. Pusta lang ako na ito ay isang self-contained na item storage bracelet, paano? At bahagyang ngumiti si Elder Chento, pagkatapos ay kumaway ang manggas na damit, at lumitaw ang isang magandang pulse areas sa pulso nito. At pagkatapos makita ang pulse areas na ito, hindi banggitin ng Elder Chiwo, maging si Elder Lely sa gilid ay nakakasilaw din ang hitsura. Haha, Chento, kahit itong bata ay kayang-kaya mo. Dahil iyon ang kaso, tataya ako ng 30 Heavenly Thunder Symbol para tumaya dito. Nang makita iyon, natuwa si Elder Chiwo. Sa pagsasalita tungkol sa item storage bracelet ni Elder Chento, ito ay talagang isang bagay na naging sakam sa kanila sa mahabang panahon. Para sa iilang main pavilion elder na naruroon, si Elder Chento lang ang may napakagandang item storage bracelet. 30 Heavenly Thunder Symbol. Elder Chiwo, masyado ka bang kuripot? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Chiwo, itinaas ni Elder Chento ang kanyang kilay at sinabing may pagkadismaya. So anong gusto mong isugot? Sabi mo oo, tanong ni Elder Chiwo. Ha? Dahil suportado si Xingju, natural na ituro ang isang bagay na kapakipakinabang. Tataya ako sa Bune Treasure Hall sa iyong pangunahing pavilion. Matapos marinig si Elder Chiwo, nakangiting sinabi ni Elder Chento. Ano? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Chento, namangha si Elder Chiwo. Ang Bune Treasure Hall ay isa sa pinakamagagandang bulwagan sa pangunahing pavilion. Ito ay orihinal na ibinigay kay Elder Chiwo ng Remote Antiquity Elder. Sa ilang kadahilanan, ang Elder Chiwo ay hindi tinitirhan, ngunit walang laman doon, ngunit ang Treasure Hall ay talagang isang napakahalagang bagay para kay Elder Chiwo. Okay, promise you. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, masaya siyang pumayag, dahil hindi niya akalain na matatalo siya, bakit hindi siya tumaya sa isang sugal na hindi? Masaya, masaya ito, haha.
Tiningnan ni Elder Chiwo na sumang-ayon, pagkatapos ay natuwa si Elder Lely at Elder Chento. Kung ikukumpara sa kanilang tatlo, si Elder Luo ay puno ng kalungkutan. Noong una, inutusan siyang panatilihin si Xingju sa pangunahing kabinet. Kung talagang naaksidente si Xingju, malas siya. Kung ano ang nangyari sa labas sa sandaling ito, natural na hindi alam ni Xingju. Sa paghakbang niya sa gate ng salita, naramdaman na lang niyang itim ang kanyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nalaman niyang nasa mahabang daanan siya ngayon. Ang isang napaka-espesyal na spell ay nakabitin sa magkabilang panig ng channel, at ang mga sinag ng liwanag na ibinubuga ng spell ay nagpapailaw lamang sa channel. Bagamat mukhang isang light rune, alam ni Xingju na ito ay isang spell sa itaas ng light rune. Ang mga dingding sa paligid ng daanan ay inukit lahat na may iba't ibang pattern, ang iba ay nakikipaglaban sa Demon Beast, ang ilan ay nakikipaglaban sa kaaway, at ang mga nakaharap sa hukbo, ngunit ang tanging bagay iyon ay, ang mga bida sa pattern ay pawang mga gwapong lalaki na may mahabang mga espada. Dahil alam ko na ang panganib ng Heavenly Symbol Examination Room na ito, si Xingju ay hindi nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na pangangalaga sa sandaling ito, ngunit nag-drag ng maingat na bilis at lumakad ng dahan-dahan. Ngunit ang ikinagulat ni Xingju ay hindi siya nakatagpo ng anumang panganib sa talatang ito. Ilang saglit lang, isang napakalawak na bulwagan ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga estatwa ng mga buhay na unggoy ay nasa lahat ng dako sa paligid ng pangunahing bulwagan, na ikinagulat ng Xingju na ang mga estatwa ay nakasuot ng baluti at may iba't ibang sandata sa kanilang mga kamay. Ang hugis ay parang ang bawat isa ay isang hiwalay na buhay na katawan. Ang pinaka-nakakagulat kay Xingju ay ang bulwagan na ito ay walang lupa. Sa ibaba ng bulwagan na ito ay isang napakalalim na kailaliman, na nagpapakilig sa mga tao. Ngunit ang nakakagulat kay Xingju ay nasa tila walang katapusang kailaliman, hindi mabilang na mga haligi ang itinayo, at ang iba't ibang mga spell na inukit sa mga haligi ay tila misteryoso. Ang mga haligi ay umaabot mula sa napakalalim na kailaliman hanggang sa taas ng lupa sa paanan ng Xingju. Malinaw na ang mga haliging ito ay ang landas patungo sa kabaligtaran na daanan. Kakaibang espasyo, hindi ko talaga alam kung paano sila binuo. Pagkatapos mamulong sa sarili, tumalon si Xingju sa isa sa mga haligi na pinakamalapit sa kanya. Sampal Buzz. Ngunit pagkatapos lamang bumagsak ang dulo ng Xingju sa haligi, ang mga spell ay nagsimulang maglabas ng mapusyaw na asul na sinag ng liwanag, at pagkatapos noon, ang lahat ng nakapalibot na mga haligi ay nagsimulang maglabas ng parehong sinag ng liwanag. Kasabay nito, naramdaman ni Xingju ang kakaibang kapangyarihan na nangingibabaw sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nalaman ni Xingju na ang kanyang bilis ay lubhang limitado.